Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Recently, sobrang naging trending ang bougainvillea rootstock from the country of Vietnam na talaga namang sobrang gaganda and ang sarap sa eyes. May mga malalaki and maliliit and yung iba ay sobrang exotic din na ang gandang i-graft sa mga top rare varieties or even sa mga ordinary varieties na maganda for grafting. And sa sobrang ganda guys, ang ganda din ng presyo. And hanggang tamang nood, and tingin na lang muna tayo dahil hindi pa natin afford. Kaya naman today, hindi naman tayo magkakaroon ng magandang RS from Vietnam, but I am proud to have grown my own rootstock for grafting. Kaya naman tara at samahan nyo akong i-share sa inyo yung aking harvested rootstock for grafting soon. Kaya dyan lang kayo, stay put and enjoy our topic today. Here with me are two of my rootstock na ako mismo ang nagtanim and they have been planted about 2 years ago. The trunk are not that big yet pero nasa medium size na and good na din siya for grafting in time sa nalalapit na blooming season. Or should I say blooming season already? Dahil most of the boogies na meron dito sa garden are already starting to show some buds and yung iba na nakikita ko online, their boogies are already flowering. Anyway, the very reason naman na I decided to harvest them dahil I want to graft them already para gumanda sila and mas lumaki pa. And yung varieties ng dalawang ito ay sina Duckfeet Greenleaf and si Mundering na Chitra. Sila yung dalawa and meron pang 3 na rootstock na akin namang aanihin sa mga susunod na araw. Also, the reason why I decided din na kunin sila because I want to clear the old area para taniman ulit ng bagong bougainvillea for rootstocking. And to be honest, these 2 bougainvillea varieties are accidentally lang na lumaki dahil tumagos yung ugat nila directly sa lupa and hinayaan ko na lang. Well, it turned out to be okay naman kasi nagkaroon ako ng rootstock and nakakuha pa ako ng mga roots nila for grafting din ng ibang varieties. And the roots are not that big din pero okay na for grafting na magbibigay din ng ganda at kulay sa garden. And I will be doing a separate video naman kung paano ko green up itong mga roots ng bougainvillea na nakuha ko from my harvested RS. At bago tayo magpatuloy and habang tayo nagbabahagi ng rootstock for grafting natin soon na sarili nating tanim and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea rootstock. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Gaya ng sabi ko kanina na hindi naman kasing ganda ng mga rootstock ko sa mga nakikita natin online from Vietnam, pero thankful pa rin kasi at least we have something na pwedeng mag-graft. And the best part is, libre lang ito. This is a tipid tip para sa mga small bougainvillea lover like me. And if you want to have your own rootstock, better start planting now directly sa lupa or patagusin nyo yung maugat directly sa lupa para mas mabilis na lumaki at tumaba ang trunk nila. Yung mga Vietnam rootstock, ang ginamit nilang varieties ay yung mga 21J series na talaga namang ang gaganda talaga.
Yung 21J are the best varieties for rootstocking kasi ibang-iba yung trunk nila. And kung mapapansin nyo, mas makinis yung skin ng 21J unlike sa ibang varieties ng bougainvillea pag lumaki. And similar sa mga rootstock ko now, it took them years para lumaki ng bonggang-bongga. Yung iba ay more than 3 years or something or inabot pa ng mas matagal. This is the very reason why mahal ang mga rootstock dahil una, it will take years bago ma-reach yung maturity level and the best size for grafting. Ay yung pangalawa, yung effort naman and time na ginugol nila sa pagtatanim ay undeniably superb and amazing. Kaya kudos sa mga farmers ng bougainvillea. And makikita nyo naman online yung sobrang gaganda na RS nila and ang tataba guys. Kaya naman yung presyo ay ganun din kataas. I think yung bawat isa ay nasa 2K pataas and nakadepende pa sa ganda at laki nito. Well, if you are a seller din naman ng bougainvillea, pwede mo pang pagandahin, i-graft it, and ibenta mo ng mas mahal na price. Gawin siyang bonsai or mini tree na bougainvillea. But yes, soon magkakaroon din tayo niyan, konting sipag pa sa work and pag-iipon. Char! And itong mga bougainvillea kong ito ay nasa 2 years old na. Pansin ko lang pero hindi sila ganun kataba yung trunk nila. Unlike yung dalawang bugi ko na kasabayan nila. I think nasa varieties din ng bougainvillea dahil may mga bugis talagang mabilis tumaba. Tulad na lamang ng 21J series, foxtail and yung flame ko na itinanim. Parang mas mataba sila and mas maganda yung tubo nila compared dito sa dalawa na ito. Ipapakita ko yun next time na ilipat ko sila sa white plastic pot. And sa white plastic pot ko muna sila ilalagay for the meantime kasi wala ako nung mga sementong paso dahil parang ang hirap din ipaship kasi mabigat ito and wala pa akong nakikita na nagbibenta dito sa amin. And maganda din sana yun kasi pang matagalan na unlike dito sa white plastic pot na temporary lang dahil mabilis ito masira gawa ng nabababad siya sa init-ulan. Ganon siya. Nagiging crispy yung mga plastic pa. Ganon ba? Napansin nyo din ba ang difference nitong dalawang varieties na ito ng bougainvillea ko? Yung una ay si Duckfeet Greenleaf and yung mga roots niya ay hindi ganon kadami and medyo sabog siya. Iba't ibang directions yung mga ugat niya unlike yung kay Chitra Munduring na mas maayos at mas compact yung mga ugat niya. Mas exotic ba? Oh, by the way, maganda din daw pala ang Chitra varieties at as rootstock for grafting. Well, from what I witnessed ay mukha naman siyang maganda yung mga roots niya and yung trunk niya. And another goal of mine din is gusto kong magkaroon ng big size na grafted bougainvillea. Kaya ko din pinalaki itong mga bougainvillea ko para hindi naman puro small sizes ang nakikita sa garden. Well, maganda na din naman ang mga cute size na mga bougainvillea na grafted. Lalo na kung nag-flower na sila pero para maiba naman, magkaroon din ng mga ducks na mga varieties. And sino ba ang ayaw sa malaki, di ba? Ang downside nga lang nito ay mahirap yung malaki pag may bagyo dahil hindi natin maiiwasan na matumba ang mga ito. Kaya naman maganda din na lagyan sila ng tali sa pinaka-base kasama ng pinakapaso niya para hindi matumba or buwal pag may malakas na hangin dulot ng bagyo. And aside sa para hindi siya matumba, para maproteksyonan din natin yung mga bougainvillea natin na mga rootstock, lalo na kung ito ay mga bagong tanim lang. And para mas mabilis silang makarecover and maglabas ng mga bagong ugat. Mahirap guys na nauuga ang mga bagong tanim na bougainvillea dahil yung worst case na pwedeng mangyari ay yung mamatay ang mga ito while nasa recovery stage pa lang. So ayun guys, tatapusin ko lang itong pagtatali ng mga bougainvillea rootstock ko ng mga bagong tanim. And kung nakaabot ka na dito sa part na ito,
pa-comment naman kung tagasan kayo para alam ko kung hanggang saan nakakaabot ang mga videos ko. And if nakarating ka na dito, ituloy mo lang yan hanggang dulo dahil very good ka. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman, don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!